Welcome sa episode 24 nitong Tesla serye. Kaya naman, ang Kobe episode. Natagalan yata ako. Nakalipat na ng Philadelphia si Lebron at dumami na ang mga Tesla robo-taxis sa Amerika. Walang side mirrors, walang manibela, walang driver. Ito nga ang mga aktwal na footage na pinadala sa akin ng kaibigang si Nikki Apolinario na nasa Austin, Texas. Globally, inspiring ang energy ng Tesla as a company. Pero speaking of energy, may energy problem ako dito sa Quezon City. Meron kaming dedicated na linya para sa EV charging lamang na hiwalay sa billing ng bahay. Kasi nung nag-i-install kami may bakante at yun ang napili naming gamitin. For the first time in more than a year, nagkaroon ako ng problema sa home charging at sa simula pa lang ay may kutob na ako na hindi ito Tesla problem, kundi isang Meralco problem. Paano mo nasabi? Well, narito ang mga detalye. Poor electric grid power quality. Meron pa sa kahapon, input voltage too low, unable to charge. May problema ako. Red. 6 na blink ng pulang ilaw. Ngayon ko lang ito naranasan. Ang ibig sabihin pala, meron siyang issue sa kuryente na kanyang natatanggap mula sa grid. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinubukan kong mag-self-diagnose, mostly mga butingting lang sa software. At akala ko na ayos ko, gumana talaga siya, pero naulit lang ulit agad. Sa punto na to lumalakas ang kutob ko na mas malalim ang issue. Kaya humingi na ako ng saklolo sa team ng ChargeCube. Mainam na rin dahil sila din mismo ang nag-install nitong charger ko. Super bilis nila mag-respond. At doon sa panel na malayo sa Tesla charger, may nadiskubre silang breaker na nasunog. So akala namin, yun na yun. Breaker. Chinek pa nila yung main na malapit sa kontador at wala namang ibang sira. Pinalitan lang namin ang napaso na breaker at bumalik na ang green ng home charger namin. Akala namin yun na yun. Bumalik na. Thank you. Ma'am Michelle, Kuya Chris. Chinek na din nila ang mismong charging unit. Wala ding problema dun. So talagang akala namin solved na. Green na. Yung ilaw sa sasakyan green na rin. Okay na. And so sa totoo lang, natuwa pa ako doon sa wall charger. Pati sa Tesla mismo. Kasi pag na-sense niya na may problema sa grid, ayaw niya pumayag na mag-charge. From the level ng wall charger, ayaw niya pumayag. Pagdating doon sa charging port, ayaw nang pumayag. May next level pa yan sa software ng sasakyan. Pati yung battery mismo merong safety measures. So, And I hope other Tesla owners appreciate that too, na sobrang sensitive ng system sa mga toyo ng grid. Katunayan, yung akala naming okay na, umulit na naman sa akin kinabukasan lang. And so matapos niyan, dahil wala na kaming makitang ibang issue, we therefore conclude na kailangan na naming tawagin si Meralco for a check-up and potential upgrade. Unable to charge, input voltage too low. Importanteng tandaan na grandparents pa ni Charlene ang nagpakabit ng linya na ito. Baka nga, kailangan na ng upgrade. Hindi po siya mababa po yung supply na nanggagaling sa line side. Possible po ba sir na magpadala ng tao ngayon? Opo sir, opo ma'am, until 5 PM pa naman po yung Okay. Thank you po. Balik ko na po kay sir. Naghintay kami at umasa sa salita ng Meralco employee na nakausap namin sa phone pero walang dumating. kanina si ChargeCube naghintay ng 2 oras. Hindi dumating. Nag-follow up kami. Followed up na raw. Hindi dumating. Meralco, please come. Meralco bolts, go, go, go! At kahit na wala namang nagpupunta, nag-notify na lang bigla ang Meralco na close na raw ang kaso ko. The report has now been closed. Walang nagpunta dito. 4 a.m. Kung gusto mo, magkubaw na tayo. Mukhang tama si Charlene na kailangan na namin magpunta sa isang Meralco office mismo para naman maramdaman nila na talagang may problema kami
At kasi kumbinsidong kami na Meralco problem ito. Dahil kahit ang aming mobile charger na napakababa na ng amperahe niya na, ayaw pa rin gumana sa linya ng Meralco. Nagloko pa rin, charging stopped. So, buhay kondo kami nito. Shangri-La tayo. So, ayun, buhay kondo tayo. Sa labas tayo magcha-charge. Hanggang sa maayos yung Meralco. Ayaw ko man magsalita ng negative sa kahit ano o kahit sino, pero sa totoo lang, hindi ako umaasa na magiging madali ang lakaran na ito with Meralco. Bukod pa dyan ay may nalalapit kami na biyahe at matagal kaming mawawala sa Quezon City. So, hapit na. Bale, papatayin na lang muna namin itong linya na to at para sa mga nalalabing araw namin sa QC, sa labas na lang muna kami magcha-charge. Kunwari, buhay kondo ang Tesla namin. Na alam mo, medyo interesting din kasi never ko pa naranasan mag-charge sa mga Tesla superchargers. First time ko silang magagamit. So we are officially entering the kunwari buhay kondo segment. For the first time, gagampanan natin ang mga errands ng walang home charger. Grok, paki-navigate sa National Bookstore Araneta Center. Navigating to National Bookstore. Oh, ba't ka nag-English bigla? Tagalog tayo Sige, Tagalog na. Nag-navigate na tayo papunta sa National Bookstore Araneta Center. Normally nung maayos pa yung Meralco line, pag 70% na lang ang kotse nagcha-charge na kami. Para lang convenient yung araw-araw at hindi mo na iniisip. Pero ngayong may sira, na-realize ko, hindi rin naman pala ganun ka-hassle. Pag 50% ka, meron ka pang 3 days. Up to 1 week. Depende syempre sa gamit mo. Right now, 45% tayo. So, habang inaayos ang ating sitwasyon, buhay kondo muna tayo. Grok, kumusta ang weather for the next hours? Mabuti naman. So, umuulan kasi ngayon. Sa tingin mo, saglit lang to? Oo, mukhang light showers lang sa ngayon at posibleng saglit. Pero sa forecast, may chance pa ng ulan o thunder shower sa hapon hanggang early evening. Maghanda ka na lang ng payong. Yung perspiration, Subaybayan mo ang Pegasus updates para safe ka. Ano, subaybayan ko ang Pegasus? Hindi Pegasus, Okay. Pegasa po. Yun yung... Pag-asa. Opo, tama na. Check mo yung website nila sa pegasa.dos.gov.ph para sa latest flood bulletins at warnings. Okay, wala akong magagawa. Kailangan kong subaybayan si Pegasus. Payong. Maghanda daw ng payong. Ay siya, errands. Grok, paki-navigate to Green Hills Mall. May 2 Green Hills Mall options malapit. Alam niyo, Plok, dahil unang sasakyan ko to at panay sakay lang ako sa iba noon, ngayon sobrang appreciated ko ang mga bagong teknolohiya na meron dito. Halimbawa, itong automatic wiper. Kusang aandar, kusang lalakas, kusang hihina at kusa ring hihinto. Depende sa lakas ng ulan. Feeling ko hindi naman yata ito unique sa Tesla at meron din ng ibang mga sasakyan, pero ako'y natutuwa na meron ako nito. Nandito kami sa Green Hills dahil meron ditong showroom ng Sihu, ang paborito kong brand ng office chair. Kaya lang matapos ang 5 taon, nasira na yung headrest ng akin. Na po tayo sa Green Hills Mall kasi itong headrest ko ay nasira na, graduate na. Buti na lang, mukhang natatanggal naman siya. Tingnan natin doon sa Shihu kung may replacement. And speaking of errands, pag may nakita po kayong mga bula-bulaklak sa mga shop ng Canon, sa Green Hills o sa Pampanga, si Charlene po ang may gawa nun. Actually, binlog namin yata yan. Tama ba? Oh, binlog natin to. Oo. Okay, pull out natin yung vlog. Si Charlene gumawa niyan. Tara, dito tayo sa Shihu. Ang gaganda kaya ng mga upuan ng Sihu, kaya lang wala pala silang spare parts dito sa Green Hills. Nasa warehouse mismo. So tinawagan na lang namin, pipick upin na lang namin doon. Yan, meron si Charlene yan. Ay siya, tuloy na muna kami. Bye-bye! See you later! Isa pa sa mga bagay na parang nakasanayan na namin, yung lalapit ka, wala ka nang gagawin. Lalapit ka lang, hindi ka na mag-aano ng susi. Nakakapasok ka na. May mga nagtatanong kasi, naka-on na rin yan, matik na yan. Naka-aircon na. Bye-bye! Grok, paki-navigate to Shangri-La. Sige, navigating na to Shangri-La Plaza.
Grok, nagugutom ka? Haha, AI ako, hindi nagugutom. Pero ikaw? Grok, charge tayo sa Shang. Malapit lang yung Tesla Supercharger sa Shaw Boulevard. Open 24/7. Navigate na ba doon? Yes, O sa ma'am. Shangri-La? Yes, go, go, go! Grok, kaya mo bang gayahin yung accent ni Rufa May Quinto? Haha, sige, susubukan ko. Ano ba gusto mong sabihin ko sa style niya? Go. Super kulit at bubbly. Sabihin mo, go, go, go! 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 Super excited na tayo. Ano ha? Lalang, go lang ng go. Very good, bye-bye! Okay. Go, go, go! Ang daming bin pass. Bin pass to my left, bin pass to my right. And so the buhay condo charging life begins. Ito na ang Tesla Supercharger sa Shangri-La na open po ito 24/7. First time ko, di ba? Madami akong matututuhan. Finally, masusubukan na natin ang charger ni Tesla. Balita ko mas madali dito. Hinila ako, wala nang katsing-katsing, hila lang. Bumukas ang trunk ni Tesla kasi akala niya may kukunin kami sa likod dahil matagal kaming nakatayo sa likod niya. Very useful po yan kung madami kang bitbit at wala ka ng bakanting kamay. Sa lahat ng charging sa labas na naranasan namin, yung sa Tesla Superchargers na ang pinaka-automatic kasi pipindutin mo pa lang yung handle nung kanyang charger nakakapag-usap na sila nung sasakyan. 30 minutes. 30 minutes 30 lang. minutes to full charge. Nasyak ako doon, ang dali. Tapos alam mo anong pambayad natin dyan. Thank you sa lahat ng ibang bumili ng Tesla na gumamit ng aming referral code. Yung points na nakuha ko sa inyo, yun ang ipambabayad ko dito. Arigatou gozaimasu. Napakaingay nga lang sa part na ito ng Shangri-La, kaya opportunity na din para ma-appreciate ang soundproofing ng Tesla cabin. Abangan matapos kong isara ang pinto. Grabe. Na-impress ako sa sa ecosystem ni Tesla. Ayun, na-impress din ako sa paa niya, nakapatong na. Meron pang na-discover si Charlene. Ay, oo, nakita ko na yan. Hindi, wait lang. Ayan. Kasi di ba kapag latest yung Oh. internet? Updated yung phone. Oh, ayan, Ayan. doon sa island do. Yun. Ang galing 25 minutes. Ayan, nakalagay dyan, 25 minutes. So habang nasa-scroll ka, nakikita mo. Di ba? Charging at Mandaluyong, Philippines, Shangri-La Plaza. Price, 19 pesos. Wow. Oh. Session Session cost. cost, 132 Ito na tayo. 132 tayo so far. So pwede mo na siya hilain kung may kotang 500 pesos ka. Mga nagtatanong din kung tumatambay lang ba kami habang nag-charge. Oo. Naka-aircon din. Pwede naman kasi. Mas nakakatamad din kasi lumabas, tapos babalik ka lang din. So, pahinga mo na rin. Guys, akala ko napakaingay ng aircon namin. Nag-aalala kami ni Charlene. Hanggang sa naalala namin, katabi nga pala namin itong napakaingay na fan ng Shangri-La. Pakinggan ninyo yung bitana, bababa ko. 3, 2, 1. Ay, sarap. Okay, yun. Kaya pa nga nag-o-offer, watch video while you wait. Grabe, why? Stream your favorite content. So ngayong 100 na tayo, pwede na to para sa next 6 to 7 days, tama ba? Kasi nung pinilit natin ubusin, naka ilang araw tayo? 6, no? Pinilit natin ubusin yun, ha? Paano pa ngayon na pipilitin natin mag-save? 1 week mahigit ng no charging to, dapat. Tara, unplug tayo. So pagkatapos mag-charge, syempre kailangan naming lumipat ng parking para makapag-charge yung iba. Saktong-sakto yung haba niya, para neat palagi. At dahil dito rin kami magdi-dinner, dito lang din kami magpapark. At sinuwerte kami. Sa oras na punong-puno na ang parking area, ay biglang umalis yung nasa harap namin. So nagmadali kaming lumipat doon. At kitang-kita sa dashcam ang excitement ni Charlene sa pangyayari. Nakuha mo, doon kami galing, nakita namin yung harap namin, bakante na bigla. Bilisan mo! Bilisan mo, bilisan mo! Tumatalon na ako. Tapos ang daming dumaan. Ay, hindi, i-record natin sa record dashcam. Okay. Yung moment na nagmadali tayo. Ayan, si Charlene. Ayan. Atas pa ng konti.
Okay lang. Ayan. Ayan. Yung tapat kasi namin, bakante, takbo ako agad eh. Panic. And now we're home with 95%. Okay, pang isang buong linggo na yan. Dapat. Magpapatuloy ang ating buhay kondo charging life. Sa ngayon ay biglang dumalaw muna ang pinsa namin na naka VinFast VF3. Kabibili lang nila ng frank at may ibang mga setup pa sila na nilakad. At dito na naisip ni Andy mag-adjust ng mga bagong setup niya. Magpapatuloy ang buhay kondo pero kahit hindi na muna namin ipupush ang Meralco upgrade, nagpunta pa rin kami sa office nila para lang magkaroon kami ng feel sa kung gaano kadali o kung gaano ka-hardcore ang magiging proseso o kung ano yung mga requirements na kakailanganin nila. Medyo matugon. Taas mo ang Mount Kamuning. Akala ko tinanggal na. Akala ko naman tatanggalin ito at ito ang spot na gagawan ng improvements. Papasukin niyo lang ako na EDSA. Okay, then we talk. So madami hinihingi. Level of difficulty, mga 7 to 8. Ganyan ang papers ni Meralco. Para ang term nila ay remodel. Merong 2 engineer na involved. Merong city hall na involved. Ano pang involved? Lola na hindi na natin kasama sa mundo. Yan ang involved. Pati yung mga tax declaration, Tax titulo. declaration, pati titulo kakalkalin. Ito lang dito. Anong question? Ano ang di mo malimutan pa yung mula sa iyong tatay? Di Nasa mo GMA makakalimutan. kasi tayo eh. Anong- Gusto ko tuloy yung bumaba. Ano nga ba? Ako sabi ng papa ko, huwag naligo ka, syempre may sabon ka sa katawan. Diba? Wag mong kalilimutan, hugasan ng maigi ang sabon sa itlog mo. Yun yung payo niya. Very good. Ingat. Ganda. Ganda, di ba? Happy Father's Day. Speaking of itlog, dyan ako galing. Ayan, sa taas. Basa. Bounty Fresh. Chicken raised with no antibiotics ever. Bounty. Food made better. The billboard that you deserve. Okay, success. Nakuha na po natin ang ating headrest. Nandito na pala ang sihu sa Kamuning, di ba? Kumuling magsaysay. Kamuning Gersing. Bayani Agbayani. Move on na muna tayo mula sa Meralco at office chair issues. Sa ngayon ay gusto kong ikwento sa inyo na sa lahat ng mga cities sa NCR, sa Makati ako pinaka naiilang magmaneho. Sa isip ko kasi super stricto ang mga LESPO sa Makati at nakakalito ang mga one-way. Pero as usual sa tulong ng aking asawa, papasukin ko ang Makati, ang aking munting Makati bootcamp. Nasa tapat ng Valero Plaza ang Hodgepodge kung mahilig ka sa music. May vinyl collection dito at Cubano sandwich at kape at iba pang chibog. Mamaya tanongin natin si Grok kung alam ba niya ang tungkol sa Hodgepodge. Tingnan natin kung gaano kalalim ang kanyang mga kaalaman tungkol sa mga bagong bagay. Mindanao gets quakes because it's on the Pacific Ring of Fire. Is that related with the earthquake in Bogo? No, the recent Mindanao quake off Sarangani from the Cotabato Trench isn't related to the Bogo one in Cebu last year. Kitams, hindi naman puro kalokohan ang tinatanong namin kay Grok. And yes, madami siyang modes. Pwede siyang vulgar, pwedeng pang kids, at pwedeng ibang boses.
MAGA lanes, with stalls at Kamuning southbound, slowing everything to a fucking crawl. Nandito kami sa BGC para sumuporta sa book launch ng kaibigan. Pero tsansa na rin na mag-appreciate ng isang city na nag-decide maglagay ng napakadaming puno at mga halaman. I hope na sa montage na ito ay maipakita ko sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin. Sa parking space pa lang iba na ang vibe. Imbis na para kang nasa warehouse at naghihintay ng gang ng kontrabida, para kang nasa parke habang nasa parking lot. Ang mga fountain po ay nakakalamig ng paligid kahit konti. Ancient technique na ito, kaya nga palaging may fountain ang mga royalty noon. Pati mga herbs na pangkusina meron dito. Kahit sa loob ng bookstore na di aircon, ramdam mo pa rin ang pag-integrate ng nature. Ito ang pinunta namin, Squalo and Mage. Ang daming tao sa book launch ng Squalo and Mage. Tandaan po ninyo itong Japanese na kaibigan ko na si Sho. Mamaya po sa episode na ito ay mababad trip siya sa loob ng sasakyan. Grok, paki-navigate naman sa pinakamalapit na Tesla Supercharger. 900 meters lang. Mga 7 minuto ang biyahe. Sa pagpapatuloy ng buhay condo charging, ito naman ang Tesla Superchargers sa Uptown Mall sa BGC. Same story lang, ang pagiging seamless ng experience, ang convenience, same Tesla story. Punong-puno ng ka-Teslahan. Ito mong katabi namin ay YL. Model YL. Na nandun pa yung Bagong-bago pa. ORCR. Plastikado pa yung upuan, parang kami, di ba? Dito po sa Uptown Mall, hindi lang Tesla. Katabi niyang Tesla, meron din silang park drive charge. Please do not use adapter or socket. Caters only to Type 2 EV charger. So, ito yung wall box. And tatawid ka lang, ayun na yung mga Tesla. Ayun na. Punong-puno ng Teslahan dito. Ito yung YL, oh. 24th episode na ito. Madami-dami na po kayong nakakanood nitong Tesla serye at lalong nakakatuwa pag may na-encounter ako sa inyo habang nagcha-charge. Ito na nga't nangyari dito sa Uptown. Nag-hi siya sa amin habang nag-charge kami. Taga Isabela po sila at nakakatuwa kasi ang dami nilang kind words. Nanood pa daw sila ng videos namin bago sila bumili ng kanilang Model YL. Siyempre nakakataba ng puso. Nakakita kami ng tropa dito. Nakakita ng tropa, babe. Paglabas ng Uptown ay Tesla showroom. Sa showroom pala tayo paglabas ng Uptown Mall. Hello, Grok. Navigate to Ayala Triangle. About 4 kilometers away. Hey Grok, anong masasabi mo sa mga vegetation ng BGC? BGC ay may maraming greenery tulad ng Kasalikasan Garden, Eco Farms at Puno. At habang lumilipat kami papuntang Makati, naisip namin testingin ang kakayahan ni Grok sa mga super bagong-bago na mga bagay tulad ng mga pinuntahan namin. Kahit kanina lang ha, o kahit yung mga bagay na hindi naman mainstream. Let's see kung alam na ni Grok. Grok, kilala mo ba yung book na Squalo and Mage na gawa ni Cara Bodegon, Hikino? Graphic novel na inspired sa Filipino folklore. Debut book niya ito for middle grade. Out na ngayon at super cute daw. Si Zilg Benitez ay sikat na Filipino singer-songwriter at musician. Frontman ng Ivy of Spades. May solo hit. Yung Hodgepodge Manila ay bagong record shop at space ni Toti Dalmacion.
owner ng Terno Recordings, puno ng vinyl records, parang merger ng This Is Pop at Hodgepodge niya. Super spot for music lovers. Ang lupit talaga ni Toti, ano? Oo, sobrang lupit ni Toti Dalmacion. Music legend na 4 decades na sa scene. Collector ng libo-libo vinyl. Gwapo pa. Haha, oo naman. Kuwapo siya sa music world. Laging may fresh finds. Kilala ko yung Terno Recordings. Independent record label sa Manila. Naghahandle ng indie artists tulad ng Up Dharma Down, Mode at UDD. Yun na nga, isa sa mga nakalupit kay Grok dahil kahit super bago ng impormasyon alam na niya. Basta may bakas na sa internet o may nagpost sa X, alam na niya agad kahit medyo niche yung topic. Third floor ng The Shops Ayala Garden. Pang ilang episode na namin binabanggit yung helm. Ngayon, nandito na kami. Hindi para kumain, kundi para makiusi lamang. Ayan. Okay. Thank you, Sihu. Nakakabit na po ang bago kong headdress. I'm not sponsored at all, pero talagang fan lang din ako. Okay, nag-full circle moment na ang upuan serye natin. Yung Meralco serye iiwan muna naming hanging hanggang sa pagbalik namin. Pero speaking of full circle, mukhang mapapakita namin sa episode na to ang lahat ng Tesla Superchargers sa Pilipinas so far. Ang laki ng tulong ni Grok sa episode na to. Nakita nyo naman, di ba? Suggestion lang about Grok. Make sure na hindi ka mapapamura habang may tinatanong sa kanya. Nangyari na kasi sa akin. Habang may sinasabi ako sa kanya, may naalala ako bigla at napamura. Ayan tuloy, ito ang kanyang sagot. Hindi ko mahanap yung ay puta. Pwedeng i-spell mo ulit o bigyan ng higit pang detalye. Tulad ng barangay o lungsod. Ibig ko sabihin, Grok, pakinavigate to SMX Clark, Pampanga. Boss, may charging dito? Sa likod? Skyline po. Okay, thank you. Hindi namin kailangan mag-charge, pero dahil nasa isang SM na kami, might as well. Kaya lang, grabe ang siksikan sa hapon na to, kaya talagang di na kami nag-charge. Katunayan kahit ang normal na parking pahirapan. Narito kami para i-express ni Charlene ang kanyang pagiging plant tita. Na-meet na rin namin dito sina Arid and Aroids. Naging suki na nila si Charlene sa videos nila live from Thailand. Uy, aalis tayo ng Pampanga ng 69%. Arrival in Quezon City with 52%. Dito tayo mag-dinner. Shakey's. Ano? Bunch of lunch. Sa susunod na eksena, na-impress ako sa alarm system ni Tesla kasi nakita niya agad ang biglang paghinto nung sasakyan na nasa unahan pa namin 1 car ahead. So di namin nakikita agad pero para bang nakita ni Tesla. Alam niya na kailangan namin magpreno ora mismo. Off on the road again. Ano? Kasi bigla siya nag-stop. Biglang huminto itong red. Ano niya, nakita niya, nakatapak pa rin ako sa road.
Okay. Mag-vlog lang sana ako, pero pinakitaan pa tayo ng safety feature tuloy. 34%. Okay? Nandito po tayo sa Kalayaan. Ayun, no? Electric din na sa kabila. Kulay teal. Tinanong ako ng pamangkin ni Louie. Oo. Sabi niya, ano favorite color ko? Oo. Sabi ko, teal. Ah, teal. Pati yung jeepney, oh. Anong favorite color mo? Teal. Oh, teal. Ang elliptical road na bumabalot sa Quezon Memorial Circle ang pinakamalaking rotonda sa Pilipinas. Konektado yan ng Quezon Avenue papunta sa isa pang rotonda, ang rotonda na kinalakihan ko dito sa Espanya malapit sa UST. Ang tawag dito sa amin ay Welcome Rotonda. At ngayon ko lang nalaman kay Charlene na hindi pa pala ito ang boundary ng Maynila at Quezon City. Dahil Quezon City po ang nagpagawa at ang may-ari ng rotonda na ito. Oh, welcome to Manila. Ayan nga, ayan nga. Sa bagay, Blumentritt na. Akala ko rotonda. Ako na may nahihiwagaan sa aking sarili na bakit hindi ko alam yun. Ito ang city ng aking childhood, Maynila. Papunta tayo sa core ng Maynila, Santa Cruz. Mga Manila errands lang. At pagkatapos nun ay supercharger ulit ang ating ending. Ayan, UST. Dito po kami graduate ni Sarlene. May nanonood ng cooking show namin. Nagtanong, ano po kurso ninyo? Sabi ko, ako commerce, si Charlene Fine Arts. Tapos nag-reply ng hahalab. Iniisip siguro niya culinary. Ito ng Quiapo Central Market. Wala na yung logo nandun. Gusto ko eh. So we arrived in Quiapo with 31%. Binondo is the world's oldest Chinatown. Ano pa? Grok, bakit siya natawag na Binondo? Posibleng galing sa Tagalog na binundok o binondok na nangangahulugang matataas o burol dahil sa hilly terrain dati. Tapos na ang Manila errands at dito na kami nagpalit ni Charlene sa Carriedo Street. Naaalala ko, sinama namin ang mama ko dito. Natawa ako kasi sabi niya pag nakatingin siya sa screen, parang zombie movie daw. Naaalala po ba ninyo ang tropa kong Japanese na sinabi kong mababad trip sa loob ng sasakyan? Eto, makikita nyo na ulit. Si Mr. Sho Hikino. It's true what they say. If you can drive in Quiapo, you can drive anywhere. Nakita ko na yung tropa ko nag-drive sa New York. It's close sa experience pero hindi ganito. Dahil walang maparkingan, palayo na kami ng palayo. Nangangamba ako na baka umabot kami sa kabilang state. Dito di dapat ito. Tayo na tayo eh. Pero tanong, sana naman tayo magpa-park. Nagsisimula na magkasundo ang dalawa sa harap. Hindi nga pwede yun, men. Ito yung street na tinanggalan ng mga puno. If I may request sa ating mga cities, kung pwede po, magpabonggahan naman po kayo ng vegetation and greeneries. It's the best way to beautify our cities. May negosyo lang si Charlene saglit. Tapos na ang QC, more to explore. Tapos na rin ang Batang Maynila. Tapos na rin ang ganito kami sa Makati. And so ang susunod na ay Aim High, Pasay. Mall of Asia. Hindi na siya ang pinakamalaking mall sa Asia, pero siya pa rin ang pinakamalaki sa Pilipinas at pang-anim pa rin sa pinakamalaki sa mundo.
At sa pagpapatuloy ng ating kunwari taga-condo charging life, nandito tayo sa Tesla Superchargers ng SM Mall of Asia. At kakaiba ang isang to dahil sa lahat ng napuntahan natin, ito lamang ang outdoor. So same story lang din, gagamitin lang namin ulit ang sasakyan para sa linggo o mahigit at by now, alam na namin tansyahin kung kailan kailangan mag-charge ulit. And finally, nakompleto namin ang lahat ng Tesla Superchargers sa Pilipinas. 4 so far, lahat nasa NCR pa lang ngayon. Ang isang to ay nasa Opus Mall, Quezon City. And by the looks of it, mukhang ito rin ang pinaka-peaceful sa lahat ng napuntahan namin. Pero siguradong dadami pa ang mga superchargers sa Pilipinas. As usual, challenging lang talaga ang pagiging hiwa-hiwalay ng mga islands natin. Kaya madalas nauuna ang mga pinaka-crowded na cities tulad ng NCR. Hula ko lang, susunod na ang Baguio, tapos Cebu, tapos Davao. Usapang Tesla pa lang yan kasi ang totoo, madami ng chargers na hindi Tesla sa buong Pilipinas. Nakapag Manila to Mindanao trip na nga kami nung episode 11, diba? But then, natutuhan ko, kapag naka-Tesla ka at Tesla din ang supercharger, aba, wala nang mas suswabe sa charging experience. At pag gumagamit ka ng referral code, nagiging libre pa ang charging. Lahat ng nakita niyong charging sa video na to, wala po akong binayaran. Puro Tesla rewards lang ang ginamit ko. Yan na ang Kobe episode nitong ating Tesla serye, episode 24. Alam mo, namimiss ko na yung mga episodes tungkol sa malalayong lugar. Baka next na. Salamat Plok, Luis and Charlene Ascona po. And this has been Tesla serye.